super small things lang, magiging habit natin yan. Promise, malaki pong changes sa buhay natin. So, number 2, live life one day at a time. O, parang ano, di ba? One day, di ba wala naman po. One day at a time, dapat yung mga kapatid. Kasi baka naman, hindi ba naman natin yung, ano ba, bukas, 28. O, July 28, ang problema ka lang kung darating ba ang July 28. Darating ba yung ganito? Mga kapatid, live one at a time. Live life one day at a time. Sabi dito, sa Matthew 6:34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Napakaswerte talaga natin kasi lahat ng reminders nasa Bible. So, kung ginin nyo, hindi masaya, mag-open kayo ng Bible mga kapatid. Ang daming iniwan ng Panginoon sa atin. Reminder sa atin na hindi, masaya ang buhay. Hindi niya tayo pinabayaan na iniwan lang tayo basta-basta. Iniwan siya ng aklat na para mag-ingay natin. Para patuloy tayo maging masaya. Yeah, number 3. Learn to be a giver, not a getter. So, sabi dito sa Acts, it is more blessed to give than to receive. Naniniwala ba kayo kapatid? Meron dito sa inyo na mas masaya kayo nagbibigay. Mga ganito ano? Very hard. Pag namimigay kayo, kahit hindi mo bawag sa dito, so masaya kayo. Pero kung dito, para mapaliman na po ako. I mean, di ba? Imagine, no? Sabi dito, learn to be a giver. Sabi nga, alam ko, lahat tayo ngayon ay meron tayong, ako, si SRD ng World General Conference, ay pinapromote sa inyo yung one Sophie, parang gano'n. Diba yung parang pero, no, parang doon mo na makita kasi na mga kapatid kung gaano maging giver sa Panginoon. Yung offerings mo sa Panginoon, doon kasi nasusuko. Ano yung puso natin, no? So, dito, sabi ko, ano yung ibinibigay natin, yun yung bumabalik sa atin. Minsan kung nagagalit tayo, nalulungkot tayo, bakit ito yung na-receive ko? Bakit ito yung bumabalik sa akin? Sabi nga, what you give, is what you get. hindi yung bumabalik sa inyo mga kapatid. So, start it from yourself. Start to give. Start to give joyfully, masaya. Then, magugulat ka pag may bumabalik sa inyo, masaya mo rin. Sobrang saya sa puso. Ayan. So, next po, di ba, bilisan natin, nasa 5 na agad tayo, wala pa akong 5 minutes ha. Para po akong nag-tomorrow. Pray everything. Nakakatuwa yung mga topic natin, o yung mga kanta. O, read your Bible, pray everything. Diba? So, pray everything mga kapatid. Ako, tested talaga ito sa akin mga kapatid. Na every time I'm struggling, or every time I feel so worried, iba yung comfort, iba yung peace, iba yung secure na nabibili mo every time nag-pray ka, every time you connect yourself to God. Iba po talaga yung nabibili natin. So in 1 Thessalonians 5:7, sabi ko, pray without ceasing. So this is also a reminder to every one of you. Kung kayo po ay nalulungkot ngayon, para maging masaya, mag-pray lang tayo. Pray tayo sa Panginoon. Ibibigay niya sa inyo wisdom, ang kapayapaan, ang kasiyahan. Because He is the only source of everything. Kung hindi mo hingin sa Kanya, ano siya magbibigay? Ang Panginoon gusto niya specific. Oo, so dapat natin be specific. Magbawa, magpapasaya sa'yo na, Lord, sana po magpapayong magpapayong sa pananampalatayang madalis yung hindi specific. And of course, when you make that kind of vow, prayer to God, make sure, of course, na may galawin ka, hindi yung in a prayer